Hi, kamusta kaibigan? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi. Kamusta? Marahil na mukhang busy tayo ngayon kaibigan. Marami tayong pinagkakabalaan ngayon kaibigan. So ano pag-uusapan natin? Oo nga pala, paalala ko pala no, may nag-email sa akin, kumukuha ng advice kung anong may bibigay natin sa ating kapatid na kaibigan. Kung tinatanong sa atin kung ano yung masasabi ko sa mga damdamin ng isang tao, kung siya ay sensitive. Napaisip din ako niyan at gusto ko sanang i-vlog din yan, pero titignan ko, abutin ko sa aking makakaya sa ngayon ito, dahil ganyan panalita ay sensitive, dahil sa mga ganito ay hindi lang sa labas, sa loob din, sa iglesia din. Yun, nangyayari din po yan. Kaya kadalasan din sa mga iglesia na ating mga pinapasukan, inatenan, marahil ay iilan na lamang po ang umaattend dahil din sa mga salita hindi kayang tanggapin. Kadalasan hindi po rin nakikita po rin yan sa mga nagbibigay ng mensahe. Ang motto nila, ang motivation nila, ma-release nila yung salita ng Diyos na ay kakabuti. Ngunit depende po yan sa sitwasyon ng iyong pinagsasabihan ng tao. Meron po talaga mga Kristiyano kahit matatagal ay mga alagain pa. Ay nakakalungkot po talaga kung ganyan. So sa ngayong bagay masasabi kong ganyan ay magdulis-dili po kayo sa mga ganyan, dahil at sa mga ganyan ay nakaka-offend, nakakadismaya, dahil sa ganyang bagay marami talaga na hindi nagpapatuloy. Kadalasan lumilipat po yan. So masasabi ko niyan ay kailangan po tanggapin. Kung hindi ka pa nakamove on kahit ilang dekada, pag hindi ka komportable, hindi masama naman kung nasa kabila ka. Ang importante dito, nagpapatuloy ka. Ang importante dito, yung marunong ka magpatawad. Although mo yung damdamin mo ay nagkakatawang tao ka pa rin, hindi ka naman immortal, ay kailangan kang magpakumbaba pa rin. Dahil sa ganyan kasi minsan kasi hindi natin masasabi sa ganyang sitwasyon, sa mga nagtuturo sa loob ng iglesia, at feeling nila napakagaling, feeling nila napaka-perfecto nila. Napakalungkot kaibigan na sa mga ganyang mga tao ay kadalasan nangyayari ay hindi nila nakikita yun sa mga nagtuturo sa loob ng iglesia, at feeling nila na perfecto sila. Hindi nangyayari yan. Hindi natin masasabi nangyayari yan. Kadalasan pa yan, napupuna po yan, napo-comment po yan, kuminsan po yan, kadalasan nangyayari po yan, napo-comment. Pero kasi yung kanyang katatayuan, hindi niya nakikita yun, nakikita niya sa iba. Kaya minsan din mahirap magsabi kasi nangyayari din yan, naranasan ko din yan. Pero masasabi ko lang, patuloy lang. Kailangan maging matatag, kailangan mag-move on din pag may time. Sa mga ganyang bagay kasi napakasilan yung damdamin niyan. Pag nasaktan ka kasi talagang mahirap. Hindi naman kalaban mo yung sa ibang tao, sa mga nagtuturo, sa ibang mga kaibigan. Hindi pa rin ang magdi-decide yan, kung di sarili mo pa rin magdi-decide. Importante, nagpapatuloy ka kapatid. Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa loob ng mga iglesia, sa labas na naririnig mo, ay pagpatuloy ka lang. Ganyan talaga, go lang. Ganyan talaga mga ugali ng tao. Di nababago yan, talaga na mekos yan. Kaya patuloy lang. Kung komportable ka sa kabila, itong ka manatili. Kaya na yun lang, masakit, pero nangyayari talaga yan. Kailangan mo lang no comment ka dyan kung ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, o kung ikaw ay yung tinatawag na lingkod na ang masakit dito, kaharap mo pa, iba pa pinupuntahan, ayun ang masakit. Kailangan mo tanggapin yun. Ang gawin mo na, para wala kang nakita ba, yung pikit mata ba, para walang nangyari, ngiti-ngiti lang, kahit hindi masaya, ngiti lang, mga ganun lang, mga bagay. Hindi natatanggal yan kaibigan. Kung pag-alam mo ganyan, bilang isang lingkod yung ganyang bagay, unawain mo na lang. Biblical naman, nasa Biblia naman yan. Si David nga sinaktan po nga ako ni si Saul, hindi nagreklamo si David. Ganyan po talaga yan.
tanggapin natin po kung sino yung inassign po ng Panginoon sa loob ng church. Dahil po yung mga yan, lingkod ng Panginoon, nirespeto natin yan. Huwag po tayong magbitaw ng salita sa masasakit sa mga nagbibigay ng mensahe ng salita ng Diyos sa loob ng church. Yan lang masasabi ko, kaibigan. Sana mapag-isipan mo yan. Ay, talagang ganun lang ang masasabi ko sa'yo. Magpakatatag ka. God bless you, kaibigan. Mag-ingat ka.